Binahari ng lalawigan ng Bataan. Kamusta natin ang sitwasyon? Naroon po live si Oscar Oida. Oscar. Yung kahapong pinakita natin dyan sa may MacArthur Highway, nasasakupan pa rin ng Hermosa, sakop ng Barangay Palihan kung saan rumaragasa yung tubig along MacArthur Highway. Dahilan parang maantala yung daloy ng trapiko at tanging mga malalaking sasakyan na lamang ang nakakadaan sa bahaging yan ng MacArthur Highway. Sa mga sadaling ito, Igan, ay humupa na ang baha sa lugar na yan at nadadaanan na ulit ang kahabaan ng MacArthur Highway. Partikular, yan binabanggit natin, pinapakita natin ngayon dyan sa may Barangay Palihan. Pero hindi lang yan, Igan, ang nasalanta ng pagbaha matapos ang malakas na buhos ng ulan mula pa noong linggo hanggang maghapon kahapon. Dito sa Bataan, umabot sa 34 na barangay ang nalubog sa baha. Bunsod nga lang malakas na ulan. Kasama na dyan ang Samal. Sa katunayan, ilang barangay dyan ang napaulat na umabot ang taas ng baha hanggang lieg ng tao. Dito naman sa may MacArthur Highway, mula Balanga papuntang Layak, Dinalupihan, hindi nadaanan yan kahapon. Ganon din dito sa may Layak, Olongapo, Gapan Road, papasok naman ng Olongapo. Sa may Dinalupihan, Igan, meron pang isang 75 taong gulang na lolo ang napaulat na nasawi, bunsod ng pagkalunod. At yung nakikita nyo yung video niyan, Dinalupihan din yan, nasasakupan naman ng Barangay San Benito, kung saan itong mga palayan nagmistulang ilog na at yung mga bahay sa lugar na yan na-isolate na. Yung mga bahay pa dyan, Igan, na bubong na lamang ang litaw. Bunsod ng malakas na pag-ulan, Igan, ay sinuspindi ni Governor Garcia ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan kahapon. Hindi na rin pinapasok yung mga kawani ng lokal na pamahalaan, partikular itong Bataan Capital, maliban na lamang dun sa mga tauhan ng Relief and Rescue Operation. Samantala naapektuhan din ang kuryente mula alas 8 ng umaga kahapon. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida.